Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ko ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa aming pagdiriwang sa pagkabuhay ng aming Panginoong nagtagumpay, kami pagindapating makapakinabang sa ligaya ng kanyang dulot na kaligtasan. Ngayong siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula ng patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang taga-Chipre at taga-Cirene na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumaka nila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya. Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At na kanyang matagpuan ay isinama niya sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roon kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Pag itinalakoy ang mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Ethiopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan. Siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Ang puon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong dooy mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Purihin ng tanang bansa ang Panginoong dakila. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, taglamig na noon, kasalukuyang pinagdiriwang sa Jerusalem ang piyesta ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ang tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama ang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po ang paglalarawan ni Kristo sa kanyang sarili bilang mabuting pastol. Tandaan po natin lagi na tuwing ika-4th Sunday of Easter, lagi po yun. Ang fourth Sunday po of Easter ay the Good Shepherd Sunday. Lagi pong ganyan. Ika-4 na linggo ng panahon ng muling pagkabuhay ay laging Good Shepherd Sunday. Linggong niuukol kay Kristo bilang mabuting pastol. At patuloy pang paglalarawan niya sa kanyang sarili bilang mabuting pastol. Sa kanyang paglalarawan ng kanyang sarili bilang mabuting pastol, ipinaliliwanag po sa atin ang kahulugan ng kanyang kamatayan, ang dahilan ng kanyang kamatayan. I-compare po natin yon. Ang mabuting pastol, ang sabi ni Kristo ay mula pa noong linggo, kayang mamatay ng mabuting pastol upang protektahan ang kanyang mga tupa. The shepherd is willing to die for the sake of the sheep. Pastol po yun. Si Kristo ang mabuting pastol. Kailangan pong maunawa natin na simula pa, ang tao ay nawalay sa Diyos. Ang tao ay nawalay sa Diyos, nagkasala at nagkaroon ng kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Nagkaroon ng kamatayan. Noong hindi pa pinapasukan ng demonyo yung unang nilikha ng Diyos, ang saya ng buhay nila sa paraiso. Everything was good, everything was perfect, but when the evil came in, nahulog ang tao sa tukso, nagkasala, nagkaroon ng kamatayan. Ang taong nagkaroon ng kamatayan ay kailangang tubusin mula sa kanyang pagkakasala at mula sa kanyang pagkamatay. Pinadala ng Diyos Ama si Kristo at sa krus namatay upang ang tao ay maligtas. Kaya ang dahilan, ang reason ng pagparito ng ating Panginoon ay upang mailigtas ang tao mula sa kasalanan, mula sa kamatayan.
Ito ang sinasabi ni Kristong, ako ang mabuting pastol. Kung mauunawaan natin, kung hindi natin mauunawaan ang gawain ng mabuting pastol sa kanyang mga tupa, hindi po natin maaaring maunawaan ang ginawa ni Kristong mamatay para tayo ay maligtas. Pag hindi ka nakaranas sa mundong ito ng pagmamahal ng isang taong nagsakripisyo para sa iyo, maaaring hindi mo ma-appreciate ang ginawa ni Kristo. Kaya sa buhay natin, laging mayroon isa, dalawa o tatlong tao na makakakitaan natin ng sakripisyo alang-alang sa atin. Kung lahat lang sana ng mga anak ay natututo ng ganito, madaling unawain ang pag-ibig ng Diyos. Kung lahat lang sana ng mga anak ay natututong tumingin sa sakripisyo una ng kanilang ina, kung lahat lang sana ng mga kabataan ay alam ang sakripisyo ng kanilang ina, simula sa pagdadalang tao sa loob ng 9 na buwan, simula sa pagpapalaki sa kanya, simula sa pagpapaaral sa kanya, at hanggang sa siya'y tumanda na, yung ina at ang magulang niya ay daruroon lagi, kung alam lamang at nararamdaman o kung tinatanaw lamang ng bawat anak ang ganitong sakripisyo ng kanyang mga magulang, magiging madali sa kanya ang tumanaw sa pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoon. Pero ang taong walang utang na loob, yung hindi marunong kumilala, kung hindi man tumanaw, ang mga taong hindi marunong kumilala sa paghihirap ng ibang tao, lalong-lalo ng kanyang mga magulang para sa kanya, mahihirapan umunawa iyon ng pag-ibig at sakripisyo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, alang-alang sa larawan ni Kristo, sikapin po natin, unay unawain ang mga paghihirap, lalo na ng mga magulang. Ang paghihirap at pagpapakasakit, sakripisyo ng ibang tao, para tayo ay maligtas sa ating mga kinasasadlakan. Lalo na yung mga taong minsan sa buhay ay nasadlak at alam nilang may taong umahon sa kanila. Unawain natin ito, damhin natin ito, para magiging madali sa atin ang kumilala sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan, pag naunawaan natin ang role ng isang mabuting pastol, then mauunawaan natin ang lahat ng naganap noong Holy Week at hanggang sa si Kristo ay muling mabuhay. Inuulit ko po, kilalanin natin ang pagmamahal, paghihirap ng ibang tao, ng magulang. Kilalanin po natin at tanggapin ang paghihirap ni Kristo ng dahilan ng kanyang kamatayan ay upang tayo ay maligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, pinagkakalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang mga tupang kabilang sa kanyang kawan. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang pagtitiwala na hindi tayo mawawalay sa kanyang pangangalaga, kaya ating tutugon sa bawat panalangin. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang Santo Papa at mga obispo, naway maging mga tunay na pastol sa pamamagitan ng pag-akay sa kanilang kawan sa luntiang pastulan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga nalihi sa landas ng kabutihan, naway maakay pabalik sa kawan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ng mabuting pastol
na tumatawag sa kanila upang maglingkod sa pamilya ng Diyos sa isang natatanging paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga may sakit, naway maranasan ang kabutihan ng mabuting pastol sa pamamagitan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ang mga namayapa naway akayin ni Kristo, ang mabuting pastol, upang sila ay makarating nagligtas sa tahanang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kaming kabilang sa iyong kawan. Ama naming nasa langit, dinggin mo ang aming mga panalangin. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa paraang ikaw ang higit na nakababatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ay may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito ay may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat kaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalusalo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig ni Gilbert naming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng Poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong ininyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan sa pamagitan na pabang dinudulot ng hindi na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.